Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating palatuntunan punto por punto, at samahan niyo po kami sa aming mga pang-aaral at doktrina sa Simbahang Katolika. Upang sa pagpatuloy sa ating palatuntunan ito, ating muna kayong aanyahan sa paghingi ng blessing sa ating may kapal. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Aming Ama, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya sa gift of life na binigay niyo sa aming lahat. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala po ikaw. Kaya nga, Panginoon, hinihingi po namin sa sa inyo na sana'y inyo po kaming gabayan sa aming araw-araw na pamumuhay. Lalo-lalo na sa mga kapatid nating nanonood ngayon. Naway sana ang inyong presensya na lagi sa kanila at sa buong mundo. Itong lahat, Panginoon, aming pinasalamat at bigay sa iyo papuri sa lahat sa pamagitan ng inyong anak na si Jesucristo at sa aming mahal na Birhen Maria sa kanyang pagdasal para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapuntos natin sa buong mundo. Dito po tayo, nakalive po tayo dito sa studio ng Punto por Punto. Dahil po ito kay Father Darwin, nagawa po ito dahil po sa kaniyang pagsisikap na mapalago yung programa ng Punto por Punto. Totoo yan. At may hatid sa ating mga kapatid natin sa ating paniniwala. Okay. So, sponsor din natin, bro. Salamat dito sa Punto por Punto. So, kung hindi dahil sa kanila, ito ang ating hindi po maging maganda ang ating studio at saka yung signal natin. Kasi tayo, parang nilalait tayo ng kasi nahirapan tayo sa pagtagalog. Okay lang. Kahit nahirapan tayo sa pagtagalog, pero hindi tayo nahirapan sa pagbigay ng mga aral galing sa ating simbahan. Mayroon po tayong katanungan ngayon, kaibigan, dahil sa ating viewers ngayon. Ito po si Marlo Kirong Sagarido. Father, good day po. My question ko po, ano ang kahalagahan ng authority ng simbahan sa pagtatalaga ng mga pari? Kasi sa born again, di na nila need ng authority basta pinaniniwalaan nila na may calling ka. Na may calling ka. Pwede ka na magpastor dahil revelation daw ito ng Diyos. So, ano po ang
ibigay po ito natin sa ating kapuntos na GC Bisira. Okay, pre. Magandang tanghali sa iyo, kapatid, at sa iyong magandang katanungan. Ano po ang kahalagahan tungkol po sa mga pagtatalaga ng ating Panginoong Jesucristo ng mga kaparian o mga pari? Autoridad. The O authority of yan the sa church. authority po. The authority of the church. Kailangan po talaga yun. Kasi, hindi nang basta-basta lang ang bawat isa sa atin ay lahat tayo tinatawag. Pero mayroong official. Oh. Sino yung tinatalaga? Diba ang mga kaparian po? Dahil lahat ng mga apostoles, sila po ay tinatawag ng Panginoong Jesucristo at sinabi niya na sumunod kayo sa akin at tayo po ay mga ngaral ng mga tao. Oo. Sa ibang paniniwala, wala silang mga pare. Bakit wala silang pare? Kung sinusunod po nila ang Biblia. Sa Biblia, malinaw na nagtalaga ang Panginoon ng mga pare. Doon sa San Juan, Kapitulo 20, 22 hanggang 23. Versikulo. Na inihipan po sila ni Panginoong Jesucristo upang matanggap nila ang Espiritu Santo. At sabi ng Panginoong Jesucristo, at inihipan niya ang mga apostoles. Sabi niya, at babasahin natin, 1:20, 22 hanggang 23. Okay. Basahin ko natin yung 1. Maganda talaga tong programa natin kasi yung mga katanungan at yung mga tumitingin yan or ano yun? Oo. Nakita natin. Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hanggang 22. Okay. Pag-umpisa po natin yung pagbabasa sa versikulo ng 20. At muli niyang sinabi sa kanila, kapayapaan sa inyo. Kung paano isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo. At pagkasabi nito, hinihingahan niya sila at sinabi, tanggapin ang Espiritu Santo, patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatiliin naman sa sinuman ang inyong panatiliin. Ito po yung pagkasabi. Okay. May pinapadala po, di ba? At pinatanggap po ng Panginoong Jesucristo ng Espiritu Santo. Ipag sa sarili mo lang, sinasarili mo lang yung sabi sa isip mo na, tinatawag ako ng Panginoon. Walang opisyal. Walang nagpapadala sa iyo. Mahirap po yan. Kasi baka hindi yung Espiritu Santo nagpadala sa iyo, baka iba po yan. Di ba? Mababasa natin sa Roma, Kapitulo 10 hanggang versikulo 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Babasahin natin. Basahin natin yung Paano matanggap natin ang pananampalataya? Kapitulo 10. Di Kapitulo 10, Versikulo 14 14 hanggang 15. 10 at saka 15. Ngunit pwede ba silang tumawag sa hindi nila sinampalatayaan? At pwede ba naman silang sumampalataya sa hindi nila narinig? At pwede ba nilang marinig kung hindi sila pinagpahayagan? At pwede ba silang magpahayagan kung walang apostol? Nasusulat kay ganda, narito na ang mga naghahatid ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa
mabuting balita. Sinabi na ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming pangangaral? So, ibig sabihin, mayroon nang nangangaral na mas nauuna pa sa atin. At yan ang mga apostol. At sinabi naman ni Apostol Pablo doon sa Episo Kapitulo 2, versikulo 20, na kailangan na meron tayong pinag-ugutan ng mga aral na dapat nating sundin. At ang batong ito ay ang mga apostol na tinatalaga po ng bato na si Kristo. Episo 2:20. Okay, basahin natin. Basahin. Sa Episo 2:20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So, ibig sabihin, yung mga nangangaral na hindi nakaabot ng mga apostol, hindi nagsimula, hindi galing sa mga apostol, walang pundasyon yan. Tulad, ano mangyari sa gusali na walang pundasyon? Diba? O, maging Collapse. Oo. Kaya, yung mga simbahan, yung karamihan, kumukulaps, nabankrupt. Dahil walang totoong pundasyon na galing sa mga apostol. Totoo yun. Hindi katulad ng simbahang Katoliko na tayo po ay pinakamatibay ang ating pundasyon dahil tayo po ay itinatag ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. At kahit sa ating pag-search po, kahit sa mga cellphone natin, anong mga dokumento, only the Catholic Church can trace back from the times of the apostles. Tayo lang po yan, mga kapatid. Kaya mayroon tayong pare. Kasi sa Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 26, si Kristo po ay ang isang pangulo o pinuno. Kataas-taasang saserdote, priest, pare. O, babasahin mo, Hebreo 7:26. Kung wala kayong pare, nako. Yeah. Hebreo 7, Kapitulo 7, versikulo 26. Sa makatuwid, si Jesus kung ganoon ang pinakapunong paring nakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. So, si Kristo ay ang pinakapinunong pare. Meron ba siyang mga kaanib o mga sumusunod, tagasunod na mga pare? Meron po. Sa Revelation chapter 5 verse 10. O sa Pahayag 5. Kapitulo 5. Okay. Versikulo 10. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at ang mga pari na itinatalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Sino po ang maghahari dito sa lupa? Ang mga pari. Oo. Pag wala silang pari, iba na yan. Ibang usapan na yan, kapatid. Mahabang usapan yan. Pero, sige. At saka sa 1 Pedro 2:9, tinatawag ding pare, babasahin mo. 1 Pedro 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinipili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kangahangang ginawa niya. Siya ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kangahangang kaliwanagan. Sinong nagsabi? Si Pedro. Maharlikang Saan pari. si Pedro? Nasa Vatican. Nasa Vatican siya inilibing hanggang ngayon. Ang kanyang mga buto, nandiyan pa. So, sinabi niya doon sa Vatican. Kaya yung mga kaparian sa Vatican, sila yung tunay na itinalaga ng Panginoong Hesukristo kasama si San Pedro na kanyang vicar. O ang Halili. kauna-unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Hanggang ngayon, si Pope Francis. Maraming salamat po, kapatid, sa iyong katanungan. Kayo, pag-aralin nyo ng mabuti
At ang mga doktrina ng simbahan Katoliko. Malakyas. Totoo po ito. At sa Lumang Tipan din, meron tayo niyan sa Lumang Tipan na doon sa Malakyas 2:7. Sa Malakyas 2:7, sinasabi dito na doon tayo 2:7. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ano? Sila daw ang dapat sanggunian ng mga tao. So hindi pala yung mga with respect naman po sa ating mga kaibigang mga pastor, so hindi pala. Okay. So nandiyon sa Malakyas 2:7. Kailangan ng pundasyon. Walang pundasyon, magigiba yan. Masisira. Okay, mayroon ding katanungan ng ating kapatid no, na viewers po natin, si Edgar Dumago Samson Jr. Magandang hapon po. Ano po ang sagot nating mga Katoliko sa claim ni Ilis Soriano na Diyos na rin siya? Salamat po. Okay. Pakisagot sagot po, Brother Alan. Isa pong, kung sinasabi na siya po ay real na Diyos, maling-mali po yan dahil kung babasahin natin ang sa Lucas 4:24, ang Diyos po ay Espiritu. So malaking isang pagkakamali na aral, no, ang ginagawa ni anong pangalan yan? Eliseo Soriano. So with due respect po, with due respect, no? Banggitin po natin yung Kasi pangalan, yun ang tanong. ito po yung katanungan po, mga no? kaibigan. So isa pong malaking isa po dito hindi naman po siya nakakaligtas. Ang Diyos lang po ang nakakaligtas sa pahayag ng Tito 1:13. Si Kristo po ay Diyos at siya po ang magliligtas. Si Eliseo Soriano hindi po yan nakakaligtas sa mga kaluluwa ng tao. Nakalaglag yan, makakalaglag. Hindi nakakaligtas, nakakalaglag si Eliseo Soriano. No? Sorry po sa sa mga Indonesians. Mga followers, pero totoo naman, the truth is totoo naman. Mapahamak. So ibig sabihin po ng ating kapatid, no? So ibig po sabihin na ating kapatid na Brad Alan na hindi Diyos si Eliseo Soriano dahil yung Diyos ay Espiritu. Hindi natin yan makikita. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Omnipresent yung Diyos. Omnipresent. Maling-mali po yun. Si Eliseo Soriano ay isang tao. Oo. So si Eliseo Soriano, dahil siya po ang Diyos-Diyosan na ngayon, Diyos-Diyosan. Idol siyan. Diyos kasi maging Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan yan, kaya ng motor-motor yan, si Eliseo Soriano, truck-truck, bahay-bahayan. Yan, Diyos-Diyosan yan si Eliseo Soriano. Hindi yan totoo. Hindi pwede Tao ka tapos nagpa-Diyos ka, Diyos-Diyosan. Walang tao na mag-claim na siya po ay Diyos. Mali yan kapatid, no? Sa mga followers po ng mga Eliseo Soriano na nanood sa Dating Doon, wag kayong Dating Daan, wag doon pa rin yun Dating Doon, daan. Parehas lang yan, no? So sinasabi ko sa inyo, Diyos-Diyosan po si Eliseo Soriano, wag kayong magsimpatiya sa kanya. Kung maniniwala ka sa kanya na siya ay Diyos. Diyos-Diyosan talaga. Kung naniniwala isang tao. Oo. Yan sa 1 Corinthians 8:4-6. Iisa lang ang Diyos. Basahin po 1 Corinthians 4:6. Mas maganda sa Tagalog version. Tagalog kasi ang natin no? 1 Corinthians 8, 1 Corinto 8, 4-6. 4 hanggang 6. 1 Corinthians 1 Corinto 4:6. 8, 8%. 1 Corinto 8:4-6. Kapitulo 8, 1 Corinto, Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 6. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos, kahit na may tinatawag na mga Diyos.
sa langit at sa lupa at ang mga tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So malinaw. Isa lang ang Diyos, pero mayroong sinasabing mga Diyos, yun po ang Diyos-Diyosan. Si Milisuriano, kung nag-claim siya ay Diyos, Diyos-Diyosan na rin siya. Hindi totoo. Hindi siya totoo. So, siya yung fulfillment, no, na Diyos-Diyosan. Mayroon pa bang tanong? Okay. Ibig sabihin, tanong, sige. Okay, wala pa pong mga tanong sa ating mga viewers po. Yun na nga, no, hindi tayo maniniwala sa mga aral dahil tulad ng sinabi ni Paring GC, no, ang ganda yung sagot mo, pre, sa Roma 10:15, sino bang nagbigay ng otoridad ni Eliseo Soriano? Na mangaral. Siya ng Ebanghelyo. Hindi, walang nagbigay sa kanya, di ba? Hindi naman siya hinipan. Oo. Tanggapin mo yung Espiritu Walang Santo. pundasyon. Tama yan. Walang Walang pundasyon. At saka, sinabi ng Diyos sa 132 verse 16 sa Salmo. Salmo. Maganda na basahin na Sa Salmo. 100 32 verse 16. verse 16. Okay, Magandang sabi. pagkasabi yun eh. Bibihisan ko ng kaligtasan ang kaniyang mga pari. Nagalak na aawit ang kaniyang mga banal. Tiyaw mo na, no? Mga inson sa... May ibang version dito, bro. Yung mga hari, no? Yung mga pare. Tignan mo, pre. Tignan mo, pre. Oo. No, di ba? Nagkabisaya ang tani. So, totoo yan, no? No? Binigyan ng mga Okay. aral, di ba, na Oo. siya, ang mga pare pala, Oo. ang mag-ubayo sa buong mundo para ipaalam ang kaligtasan. Sila ang dapat maglingkod. Oo, Hindi sila. lang hindi laging Nakatayo. Nakatayo. maglingkod. Yung mga pare talaga ang dapat maghari sa buong mundo. Yun. Oo. Kasi siya birin mo, kung basahin natin sa Lahat ng mga apostol pare. Hebreanong 3.1, pre. O yan, Hebreanong 3.1. Hebreo. Hebreo. 3.1. Ano bang nakasa doon? Tres. Sa ating mga Kristiyano, Ito. si Kristo po ay pinuno natin, mga pare. Okay, sa Hebreo, 3.1. Kapitulo 1, versikulo 3.1. 3. 3, ano? Kaya mga banal. Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Relihiyon dito. Siya dyan ang ating, Siya talaga, dyan, oo. pinuno natin mga Kristiyanos. Di ba? Siya doon talaga. Yung Okay. sinabi mo na apostol at pare, mababasa din yan. Oh. Hebreo 5.1. Hebreo 5.1. Siya rin ay apostol at pare. Basahin. Hebreo 5, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Okay. Di ba? Diba? Okay, pre. Meron pa bang tanong dyan? Clear kayo? Dito po sa ating episode na 53 yata yun. Opo. May yung katanungan po dito, bakit po tayo magkukumpisan sa mga pari? Oo nga. So, paliwanag mo, Brad Alan. Okay. Ang pagkumpisa ng paring Kaloy, no, sa mga viewers, no, confession, magandang tanong yan. Ano po yan? Isa lang po yung papatunay, paring Jess, no, na yan po ang binigyan ng otoridad. Hindi mo makikita ang confession sa ibang relihiyon, ibang simbahan. Dito lang yan sa simbahang Katolika. Yan po ang nagpapatunay na ang simbahang ito po ay totoo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay siya pong nagbigay ng authority. Di ba sa San Juan din, sa San Juan 20, di ba? 19. Pakibasa nga, pre. 20 na sino bang nagbigay ng utos na tayo magbigay ng patawad? Pareho ko.
Basahin mo palihog pa rin. Ito, sa 22 ng Juan 21, versikulo 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Sa 23, ang patatawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Oh, yun po ang isang makikita mo na katotohanan, no? Na walang ibang simbahan na nagpapatawad. Hindi po ba? Di ba? Yun nun po ang isa pong otoridad po yan, pre, no? Na nagpapatunay lang po sa simbahan at itinatayo. Biruin mo, hindi siya naggawa ng, hindi yung joke, yung sinabi niya na inihipan. Inihipan ng Panginoon ng mga apostoles at binigyan ng authority para magbigay ng pagpatawad, no? Ng lahat ng mga kasalanan ng mga tao, no? Hindi sinabi patawarin niyo nagkasala sa inyo. Hindi, lahat. At binigyan pa ng authority sa Holy Spirit. At sabi pa, hindi ninyo pinapatawad. Hindi. Okay po, may katanungan po tayo dito sa tingnan po natin sa ating may nag-an. Brother Ryan, di ba? Brother Ryan, sa'yo mo na yung maganda ka, mayroon ka. Okay, so naitanong mo na ba sa kakilala mong pare o pastor na nakasulat pala sa Biblia na maging kalaban ng Panginoon ang sino mang kumain ng dugo? Bakit hindi man lang nila kayo sinabihan? Sa Leviticus 17:10 ang salita ng Diyos, ang sinuman sa inyo nakakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. From E.G. Magbuhos. So, ang katanungan po niya ay tungkol sa kumakain tayo ng dugo. Pero kinakain ba talaga yung dugo? Parang iniinom yata yan. Pag maluto na, kain. Yun po ang misleading na tanong. Kasi dugo, liquid yan. Sa tanong pa lang, hindi pa siya masyado marunong. Sa tanong pa lang, no? Kapag siguro niluluto na yung dugo, Magluluto. so hindi nang kakainin. Yun. Linawin natin. Linawin. Natin kasi kailan ba tayo kumakain ng coke, iniinom naman natin. Kagulo-gulo yung tanong. Kagulo-gulo bitaw. Sige. Lalo tayo naguguluhan dito. Sa tanong Pero hindi naman absolutely na hindi talaga ipapakain yung nilutong dugo. Hindi naman absoluto. Pero sabi ko nga, sa totoo lang, wala ka namang niluluto na mga karne na walang nahalong dugo. Lahat talagang niluluto. Diba? Kung sakali, uy, hilaw pa ito. Bakit mo alam? May dugo pa. Diba? Lahat ng niluluto, mayroon talagang dugo. Di ba? Hindi ba nililinis naman sa conscience lang kung ba? Di, wala kang mabasa sa conscience. Di ba? Yung mababasa ba conscience mo dyan? Wala. Lahat talagang karne, mayroon talagang yang dugo. Pero sa 17:11, basahin yun sa Leviticus 17:11. Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. 10:11. Hindi, dito po sa 10, Leviticus 10:18 po. Ito po yung bumabasa. Dahil hindi ipinasok sa sanktuaryo ang dugo niyon, doon din ninyo dapat kinain ang karne niyon tulad ng inuutos ko. Basta hindi inahanda sa yung 17:11 yung sinabi ko. Sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuaryo, dapat sanay kinain niyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-utos ko. So, pwede palang kainin. Hindi. Pwede ko kayo. So, dapat lulutuin muna. Kasi, Para tayong Dracula pag ano. Hindi natin iluluto. Bakit pa talaga ganun? Diba? Kasi bakit na ba ngayon, bakit hanggang ngayon pa rin ay tinutulog sa nila yung pagkain ng dugo? Sa bagong tipan ba, sa New Testament, meron na bang inaalaw na ba talaga yung pagkain ng, yung pinagbabawal na pagkain noon? Kasi parang marumi pa lahat noon
Ang sagot po diyan, no? Maganda po yung bersikulo, no? Leviticus 18. Kung bakit ba talaga pinagbawal ang pagkakain ng dugo noong unang panahon? Kasi yung dugo, ginagamit po yun sa alay po alay para sa kapatawaran ng kasalanan. Yung mga ginagamit na po, pero hindi naman lahat ginagamit. Diba? Yung mga inaalay na mga tupa at saka ano bang mga hayop, yun mga pagkain yun na inaalay, preserve po yun para sa pag-aalay ng para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi po pinapakain ng dugo ng mga Israelita po, di ba? Pero yung mga Gentiles, laki silang kumakain ng dugo at saka yung mga pinagbawal ng mga Hudyo, hindi sila kasali ron, di ba? Sa Salmo 147:19. Kasi hindi sila kasali, hindi sila kasama sa relihiyon ng mga Hudyo. Oo. Pero sa kapanahonan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang dugo po ng mga hayop ay wala na yan. Kasi yung dugo na ni Kristo ang tunay na ginagamit upang patawad ng kasalanan. Yung dugo ni Kristo, hindi na. Pinagpalitan na po yan, di ba? Hebreo 9:21. Mabasa po natin sa Hebreo 9:21. Oo. Hebreo, Hebreo, ano sa Hebreo? 9:21? Okay. 21, ito. Winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang mga kagamitan ng pagsamba. Oo, ginagamit na yan. Yung mga pagpatawad po, ginagamit po na ng dugo. Pero ang dugo na po ng ating Panginoong Jesucristo, ang ginagamit ngayon, di ba? Yung si Josue sa Hebreo 4:14. Ito. Yung sa Hebreo 9:14, ito po. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kaniyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kaniyang dugo nga ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Pero pagkain talaga, hindi pinakain ng dugo, pinainom. Ang dugo, pinainom ng dugo. Ang Diyos mismo nag-utos. Yung dugo ni Kristo mismo pinainom na. Inutos ng Diyos. Sa pagbubunyag ng pagbubunyag, Kapitulo 16, versikulo 6. Ano talaga? Inom ng dugo. Dahil ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, karapat dapat sila. See? Ang Diyos na mismo, ang banal pa ang pinainom ng dugo. Mali yung sa kanila, pinakain sa atin. Tama yun, pinainom. No? Diyos pa ang nagsugo. So hindi ito mali, di ba? Sugo ito ng Diyos. Meron pong mapapasa, umpisahan nyo na. Okay. Meron pong katanungan mga kapatid, mga kapuntos. Lino Margalyo. Okay. Tanong ko po kung nasa Bible po ba ang blood types? Sino mo sagot yan? Blood types. Sige, sa English. Kasi dahil dugo yung blood type. Yung mga doktor ng simbahang Katoliko, sila yung nakadiscover sa blood type. Yung mga blood types. Hindi sa Biblia. At saka maraming salamat sa nagtanong, pre. Pero search mo yan. Maganda na yung tanong niya, pero tungkol yun po yan sa mga medical na yan isyo. No, at saka hindi, kung mga type B, type O naman, wala namang karugtong sa kaligtasan yun eh. Search sa blood type, no? Sino yung... Wala naman sinasabi sa Panginoon, pag nasa langit ka na, type O ka na, type B, langit ka. Yung mga Okay, so maraming salamat po sa tanong. Mayroon ba sa Biblia yung mga blood types? Kapatid, yung blood typing natin, kapatid, it was discovered on 1901. So, the human A, B, O, E, B, positive at saka negative blood groups were discovered by Austrian-born American biologist Karl Landsteiner in 1901. Landsteiner found that there are substances in the blood, antigens and antibodies that induce clumping of red cells, which red cells of one type are added to those
of a second type. So, Okay. usa day ka scientist, usa ka Austrian-born American biologist nga si Carl. So hindi po nababasa sa Biblia. Hindi, kasi Nabasa 1901. po, 1901 na lumabas po yung mga blood types. Well, salamat din sa nagtanong. Type A. Okay. Meron pong katanungan Laura Kapili. Laura Capillo. Mga brother, may tanong ko po ako, kasalanan po ba sa Diyos kung hindi ko na balikan ang asawa kung hindi nagbabago ng masamang ugali? Kasi naiisip ko yon, sinabi ng Diyos na ang pinagsama niya ay di pwede Hiwalayin. hiwalayin ng tao. Napalapit po ako sa Diyos, kaya iniisip ko baka kasalanan kung hindi ko na siya babalikan. Sana masagot niyo ako. Maraming salamat po. Okay. Una sa lahat, kung makabalik ka doon sa asawa mo na hindi pa nagbabago, mas lalo kang makakasala dahil mag-aaway lang kayo, makapagsalita kayo ng mga hindi maganda. Hanggat sa nagbago na siya, saka mo na lang siya balikan. No? Ito naman yun. Tapos pag nandun ka na sa inyo, counseling, gagawin mo na lang sana, sister, na gawin mo para hindi siya kung mag-text mo sa kanya. Tapos pag mag-reply, Para seryoso ito eh. Seryoso. kung mag-reply siya sa iyo ng masama, na sungali, buang ka, wala kang hiya, basahin mo lang, wala kang hiya. Gano'n, dahan-dahanin mo pagbasa para hindi ka rin magkakasala. Patawarin mo na rin siya at idasal mo at huwag ka rin mangangaliwa. Dahil pag ikaw ay mangangaliwa, wala na rin kayong wala na rin kayong pagkakaiba. Ano yan? Yan, hanapan mo ng solusyon. Huwag kang hanap ng problema. Kung ano ang imposible naman na mahal mo rin siya, 'di ba? Namahal mo rin siya. Isipin mo lang yung mga moments na nagustuhan mo siya. Huwag mo lang isipin yung moments na ayaw mo talaga siya. No, gano'n na lang para at least meron pa pang natitirang pag-asa na magbalikan pa kayo. No? Okay. Sige. Sige, sa doon muna tayo, balik mo sa apologetics kay Marag Love portion na niya. Good PM. Meron pong tanong, no? Nerly Marco. Good PM po. Saan po mababasa sa Bible si Muhammad, propeta ng Muslim? Kasi po si Jesus at Maria, kinikilala nila, pero mas bibigyan nilang mataas ng pagrespeto si Muhammad. Okay. Ako po ay proud Catholic. Salamat po sa nagtanong, no? Yun si Propeta Muhammad, hindi Muslim, hindi mabasa sa ating Biblia. Yan. Hindi yan natin mababasa. Word for word, hindi po yan mabasa. Si Propeta Muhammad ay siya po ay nagtatag sa simbahan ng Muslim sa 630 AD. Opo, ganyan. Tapos yan si Muhammad, yun nga, ito po, with respect, no? Ito, tinatanong ko na rin ito sa maraming imam. Hindi sila, kasi ikinukumpara nila si Jesus Christ kay Muhammad na parehas lang sila na propeta. Isa lang tanong, sa tanungin mo rin sila. Ano ba ang milagro na nagawa ni Propeta Muhammad? Isang milagro. Madalas nilang isagot nila sa akin, nakagawa daw ng Quran. Ay, kadaming gumawa ng libro. Si Webster gumawa ng libro, sino pa ba? Marami. Yung mga dictionary, maraming gumawa ng mga libro. Si Lito Likas, libro ng gawa. Gumawa nga ako, nag-umpisa ko na. Marami, hindi yan milagro. Si Bong Lopez. Bong Lopez, nakilala ko yon, magaling yung kumanta. Totoo yan. Hindi Gumawa rin yan. Gumawa din siya ng libro ng kanta. Kaya nga, sa totoo lang, tinatanong ko si Propeta, yung mga imam, bigyan niyo po ako ng isang milagro sa Muslim. Isa lang, hindi dalawa. Na nagawa niya. Kagaya ba ni Kristo? Nakabuhay ng patay. Nabuhay na patay. Nabuhay siya. Siya mismo. Nabuhay muli. Nabuhay muli. Tatlong araw lang, nabuhay. Lumakad sa tubig. Dagat o sa tubig. Walang nagawa. 5,000 yung pinakaon. Pinakain na yun. Diba?
Ano yung pinakaon? Pinakain, no? Yung nga eh. Pasensya na po kayo. Mahirap talaga yung isa rin malisod. sa reason, isa rin sa rason kung bakit hindi natin mababasa si Muhammad sa Biblia. Kasi yung Biblia, isinulat yan yung Old Testament from 1500 BC before Christ. And that hanggang zero. Hanggang at saka yung New Testament naman from 0 to 100 AD. Paano natin may pasok yung pangalan Muhammad kung sa 680 na siya lumutang? So saan natin nilagay doon sa maglagay tayo ng iba pang bersikulo sa isusulat na lang natin sa Revelation. So mayroon po talagang basihan kung paano kinumpile ang Biblia at mayroon ring listing ng mga libro kung doon natin ginawa ang Biblia. Kaya hindi po natin pwede ipasok si Muhammad sa Biblia. Pero pwedeng ipasok sa Quran o sa si Kristo sa kasi nauna kasi yung si Jesus Christ. So yan po ang eksaktong rason kung bakit hindi nalagay si Muhammad sa Biblia at saka bakit nalagay si Kristo sa Quran. Ng Quran. Okay. May katanungan din ito mga kapunto, si Edgar Dumago Samson Jr. Patanong po ulit, pasensya na po, para din po sa kaliwanagan ng mga naligaw. Paano inangkin ni Felix Manalo na siya ay sugo, ibong mandaragit? At sino po ang talagang tinutukoy ng mga verses na iyon? Salamat po. Sa totoo lang po, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsugo na. Di ba po ba, Jess? Nagsugo na siya na ang mga apostoles ang sinugo niya. Yung mga apostoles, yun po ang legitimate na inutusan ng ating Panginoon na pumayo ka po sa buong mundo. Turuan ninyo sila, no? Sa San Mateo 28:19-20. Siya po ang tinuturuan. Di ba hanggang sa dulo ng mundo. Hindi na pwede may mo-insert pa o pumapasok pang ibang sugo. Wala na siya bang inutusan. Anong versikulo? San Mateo 28:19 to 20. Sino po yung ibong mandaragit? Tinutukoy, ito ba ay nakatukoy kay sugo daw siya. Sugo. Ginagamit nila yung Isaias 46:11. Mabasa ko yan. Na ang ibong mandaragit. Basahin mo muna yung Mateo 28:19. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi na hanggang katapusan. Bakit nag-umpisa pa sa 1914? Hindi. Yung Isaias 46:11 na ginagamit nila, hindi kay Manalo yan. Hindi yan. Ay, Hari Zero yan. Ito lang po. Sige po. Inaangkin nila. May tinatawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ang darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Hanggang 13. Makinig kayo sa akin, mga taong Israel, kayo ang naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw na pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang Israel. Liwanagin natin. Linawin natin. Yung sa Kapitulo 46:11, may ibong mandaragit. Pagpatuloy mo ang bersikulo hanggang 13. Sa 13, ililigtas ko ang Jerusalem. Hindi ang Pilipinas ang sinabi. Yung dapat, ang kanyang iniligtas, yung mga Hudyo, hindi mga Tagalog o yung mga Pilipino lang. Hindi ito natutupad kay Felix Manalo kasi Pilipino yung mga na-membro niya, hindi mga Hudyo. Dili na yun. Ito. At sinabi ni Isaias, hindi niya patatagalin. Kung
kung bibilangin mo ang mga taon galing kay Propeta Isaias hanggang kay Felix Manalo, napakatagal na yan. Oo, hindi po patagalin. Ang ibig sabihin, hindi yan si Felix Manalo ang tinutukoy ng Isaias 46. Basahin mo sa Isaias 41, di ba si Hari Siro ang tinutukoy. Isaiah 41. 41, si Zero. Si Siro ang tinatawag. Si Zero ang Hindi si Manalo. 41. 41, Oo. versikulo Basahin mo sa 1. 46. Sinabi ni Yahweh, tumahimik kayo at makinig kayo na nasa malalayong lupain. Pag ibayuhin ninyo ang inyong lakas at dalhin sa hukuman ang inyong usapin, doon ang panig ninyo ay pagpakikinggan upang malaman kung sino ang may katwiran. Sino ang nagdala? Sino ang nagdala ang isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pagkikipaglaban? Ang mga harit, mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang pana. Buong bilis na tintugis niya ang mga kaaway, ang kanyang mga paay hindi halos sumayad sa lupa. Sino ang nasa likod ng lahat na ito? Sino ang nagpapagalaw ng takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ako si Yahweh na naroon na noon paman at mananatili hanggang sa katapusan. So, malayo yung Eli, si Sa 45 basahin Anghel mo. daw siya, Anghel. Isaias 45. Okay, sa Nangyari ito 45. sa panahon ni Isaias, hindi Okay. ngayon. Hindi panahon ni Kristo na. 45, okay. Sa Isaiah 45 versikulo 1, ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili upang sakupin ang mga bansa at alisin ang kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya ay pumapasok. Hindi si Felix Manalo. Basahin mo sa Isaias 44:26. 44:26. 26. Isaias 44:26. Ito po mabasa natin. Ngunit ang pahayag ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap at ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Hanggang 28. Ako ang may sabing darami ang tao sa Jerusalem. Muling itatayo ang mga gumuhong lungsod sa Huda. Isang utos ko lamang natutuyo ang karagatan. Ang sabi ko kay Siro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo. Si Siro pala ang ito. Bakit sila ay nagbabangon-bangon ng, sabi nila, binangon nila ang kaharian ni Kristo? Hindi na mayari ibig sabihin. Kasi yung kaharian ni Kristo, hindi na yun hindi na magigiba yun. Kasi ginagamit din nila yung Far East yung Sa lahat. Alam mo ba Wala kung yan. ano yung Far East? Sabi dito sa Wikipedia, sabi dito, the Far East is a geographical region that includes Eastern Russia, Eastern and Southeastern Asia. Southeast Asia is sometimes also included for the economic and cultural reason. So the term Far East came into use in European geopolitical discourse in the 12th century, denoting that the Far East as the farthest of the three East, beyond the Near East and the Middle East. Sa tulo din na ka-East di ay mo'y kinalayuan ng Far East di ay sa tulo di ay da Europe, Eastern Russia, apil hasta ang China. So layo kayo Pilipinas. Sometimes pag i-consider ang Southeast Asia, kuno sa man nagigamit din ning termino nga Far East na apil na ang Pilipinas. Kailan lang ito? Nakalimot ako. Nakalimutan kong mag-Tagalog. Tagalog pala tayo. So, kailan ba ito ginagamit itong kailan lang ginamit itong terminong Far East at nasali ang Pilipinas? Ngayon lang, mga 1960s lang. So 19th century pa lang ginamit to. 1914 inangkin na. Tapos 1930s pala, later na pala. Kahaka. So ganling talaga, no? May tanong pa ba dyan, pre? Jurisdiction Okay. naman sa iba, no?
Ay, katanungan po kanina, yung si kaso lang na Putol. na kuan yung kuan ko, linya ko dito. So, pasensya na ha. Ito lang po yung nandito na mababasa ko sa Oo. mga comments, no? Oo. Idil Dinas, magandang hapon po. Tatanong lang po, sa panahon ni Eva at Adan, may anak sila, si Cain at Abel. Tapos pinatay ni Cain si Abel. Tapos pinaalis si Cain dahil sa kanyang salang pagpatay ni Abel. Tapos nakaasawa si Cain sa kanyang tinirahan. At ang tanong, saan galing ang asawa ni Cain? Na nga tatlo pa naman sila noon sa mundo. Okay? Ang mababasa mo yan kapatid sa Genesis 5:1. Basahin mo yung lahat, Genesis 5. Doon po mababasa, anak pa rin nila ni Adan at saka Eva yon. Anak pa rin nila ni Adan at saka ni Eva yon na dahil anak pa rin nila dahil si Adan, kung babasahin mo dito, umabot pa ang kanyang edad ng 900 si Adan. Kaya nga yung wala namang ibang lahi, walang ibang lahi na mga taong nilalang ang Diyos, si Adan lang at saka si Cain. Pero hindi lang lahat na nababasa na doon sila pumunta, pero kung babasahin mo dito sa Genesis 5:4 dito ang ilan na dito? Basahin mo Genesis 5:4 sa Tagalog. Basahin mo pre. 800 years pa ang edad ni Pagkapanganak kay Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon. At nagkaroon ng marami pang anak na lalaki at babae. At sa kabuuan ng kanya ay nabuhay si Adan ng 930 taon. Siyam na at raan. namatay siya. So marami pa siyang anak na babae at lalaki na hindi na binabanggit yung mga pangalan. Okay. Kaya yung mga naasawa ni Cain, yung Kapatid pa rin niya. So, according to rin sa isang dito sa ating yung mga research din ng mga ating mga historian, according to the various Abrahamic tradition, si Awan ang pangalan yung asawa ni Awan or Avan or Avin in Hebrew, Avin or vice, iniquity or potency, was the wife and sister of Cain. So asawa niya, Awan ang name. And a daughter of Adam and Eve. So anak ra po di ay, anak lang pala ni Adam ito. In the book of Jubilees, she is called Awan. However, in the Abrahamic text, Cave of Treasure, she is called Kilima. And similarly, her sister Azura, restraint, was the wife of Cain's two brothers, Abel and after Abel's murder, Seth. In one Hebrew chronological work, she is called Balbira. So, marami talaga siyang pangalan kasi yung transliterate yung kasing pangalan niya kapag Abrahamic. So, yung Awan na pangalan, kapatid pala ni Cain. Anak din ni Adam at Eve. Okay, so maganda talaga yung research mo, Brad Ryan, no? Na kompleto ka. Pag mayroong mga ganun, i-type mo lang dyan, mag-google mo, kita mo na agad yung mga ano. Meron pa ba tayong katarungan, pre? Maraming salamat sa mga viewers natin, no? Isa na lang na po. Sige po. Para magbasa na tayo ng mga shoutouts natin. Shoutout, no? O marami talagang shoutout, no? Ay, babasahin din natin yung mga komento nila. Sige po. Okay. Yung isa, Brad Kukoy, sa yung Linong. Yung Linong yata yung question. Yung linong questions, no? Baka... Okay. Tanong po, yung... Baba Kukoy. Lili. Ayan, ganyan. Okay. Itaas na. Itaas mo. Yung sa iglesia, yung kay malapit sa kay Birdbong. Ayun. Hindi, saka pa. Yan. Saan mababasa? Okay, yan.
Saan mababasa sinabi ni Jesus ang iglesyang tinayo ko tatawaging iglesia ni Kristo? Pam Rick Fabian. Wala. Okay. Mga kapatid, wala pong mababasa word for word ni Jesus Christ na itatayo niya ang iglesia ni Kristo. Hindi po niya sinabi yun. Pinangalanan ba? Ay, nalaman pa. Ang pangalan ng gusto ni Cristo, yung sa Marcos 11:17. O, no. Tawaging Simbahan sa buong mundo. para sa lahat, for all nation, For all nation. universal or Catholic. Oh. Mabasa mo yan, babasahin mo. Oh. Marcos 11:17. 11:17. Babasahin mo. Basahin mo, Brother Yan, sa Hindi niya Marcos. sinabi na tatawagin mo na Iglesia ni Cristo ang simbahan ko. Sinabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay ng pagdarasal para sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, universal or Catholic. Okay, sa Yan ang Marcos tawag. 11:17, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, hindi ba't nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa? Lahat. Ibig sabihin, universal. Universal. Ang tawag sa tahanan ng Panginoong Hesus ay universal. Tama po yun. Yan sa Isaiah 50 Isaiah City. Mababasa mo yan, Isaiah 50 Isaiah City. 56:7. A house of prayer. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Maglulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, Catholic po. Catholic po ang itawag sa kaniyang simbahan, sa kaniyang bahay. Tama yun. Para sa lahat ng bansa, universal, international. Si San Pablo po mismo ang nagpahayag niya na ang simbahan ng Panginoon sa right of Paul sa Roma 16:23. Yung Roma 16:16, ang Ang sinabi niya doon, 16:23. Kinukumusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko? Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ang ating kapatid na si Cuarto. pero sa Latin nun, magandang pagkasalita. Oh. Caius Cuspis Meus, salutat vos et universa ecclesia. Sa Latin na pagkasulat yun, universa ecclesia. Mayroon ka ba dyan, Brother Yan, sa... Wala pong Latin dito. Wala Latin dito. Oo, maganda. May Latin doon sa maraming Bible doon, no? Okay. Madami. Yan. So malinaw, na galing sa bibig ng Panginoong Hesukristo na ang tawag sa kanyang bahay ay para sa lahat ng bansa. Hindi niya sinabing exclusive, kailangan pangalan ko lang. Bahay na sinasabi ng Panginoon Burgess, mababasa mo Templo sa yan, 3:15, di ba? Ibasa nga yung ano ba yung bahay na sinasabi. 1 Timoteo 3:16. 3:15. 15 hanggang 15. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia ng ligi at sa liga ng katotohanan. Simbahan pala. Yung bahay na tinutukoy yung Isaiah 61 na sinasabi mo. So sagutin natin yung Roma 16:16 na ginagamit nila. Babasahin mo, kapatid. Roma 16:16. Ito po ang mabasa natin. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo, hindi yan isang pangalan ng isang tinatawag nating building o structure o corporation o ano yan. Yan ang yung mga taong tinutukoy, kumonim yan. Hindi yung proper na pangalan talaga ng isang organisasyon. Kasi tinatawag din sila ng simbahan ng Diyos, Church of God. Tinatawag ng Churches of Christ. Hindi naman Church of Christ, Churches of Christ. So, ibig sabihin, nangyari yun sa sulat liham ni San Pablo sa Vatican, sa Roma, sa taong 57 AD. 56 to 57 AD. Nangyari yun, at ang sulat na yan ay nasa Vatican. Ang sinusulatan ni San Pablo, ang Roma, hindi yung Pilipinas. So wala silang karapatan na angkinin na ang liham na hindi naman para sa kanya.
Ah. Kini-claim na nila. Everybody, pwede naman mag-claim dyan, pero yan nga lang, paano nila i-prove kung sila yun? Hindi. talagang hindi sila. 57. Sila 1914 pa lang. Kailan ba nasusulat yung Roma? Then ngayon, 67 hindi pa. yung Iglesia ni Cristo 1914 lang yan. 1914 Okay, with your respect lang. Okay. May katanungan po ang ating kapatid Lopez Bong. Lopez Bong. Shout out kay Bichay Lopez sa Manila, nanood ngayon. Tanong ko po, bakit po may malaking kampana sa simbahang Katoliko? Ay, kampana ang tinatanong. Kampana. Ayan po ay sa simbahan ginagawa po yan dahil kung ating balikan ang history kung bakit mayroon po tayong ganyan. Kasi, di ba, ang simbahan natin napaligiran ng mga fisherman. Tulad dito sa katedral natin, sa Tagbilaran, di ba, ang likod niyan is fishing area, di ba? Ano ba, panagatan ba ang tawag ba sa Tagalog? Mga mananagat, yung mga naglalaot sa mangkumuhan. Nanamalakaya. Namalakaya, ganyan. Pag ganun yung malakas na kampana, malaki, makinggan ng mga tao, anong namanginhasa, yung mga kumukuha ng mga shares doon sa mga baybayin, nagsamba. Mag-rosaryo na tayo, pupunta tayo sa simbahan. Yan. Kapang tawag. Kapang tawag yan, tatawagin. Noon. Nandyan po mababasa natin walang cellphone. No? Nandyan din sa Sirach 45 yata. Tama yan, sa Sirach yan. Nandyan yan sa Sirach na yung kampanilya. Kampanilya, maliit lang dito lang sa nagsidsid. Sidsid yun eh. Ang Panginoon ay makikinig sa kanyang mga alagad. Tama yan, oo. At saka sa isang kampana din, binibless din yan, ina-anoint din yan, binibless din yan sa mga obispo na para pagtunog niyan, isa din sa, according to the exorcist, pag mapakinggan ng mga bad spirit, aalis din yun yung bad spirit sa simbahan. Malaking tunog ba? Kaya nga, pag pumasok ka, huwag kang umalis. Delikado maano ka sa bad spirit. Gusto mong lumapit doon. Diba? Bergoy, pakikuan lang ang katanungan ni Sir Mocho lang. Kasi hindi ko nabasa yung question niya. Kasi sabi niya dito, bakit hindi po ninyo sinagot mga tanong? Ano pong tanong na? Ano pong mga tanong po ba? Okay po. Paano maliliwanagan ang mga nagtatanong? Sinagot naman namin po kasi hindi po siguro na nakuha yung umpisa namin. Okay. Ito si Charito Valdovino Macalanda. God bless sa inyong lahat. Natutuwa ako at may nagtatanggol sa paniniwala ng Katoliko. Tama ang mga sinabi niyo. Ang Catholic Church, ang true church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po. Okay? Tanong ko na pre. Katanungan. Ang kumpisal na. Ang pagkaroon ba ng tato sa katawan ay isa po bang kasalanan sa Diyos? Tato. Leviticus 19. In reality, hindi naman porket mayroon kang tato, ikaw na po ay isang mabuti, mabait ka na. Mayroon namang maraming tato, mas mabait pa sa atin. Hindi naman tayo makaka-judge. Pero ang sabi ng Panginoon, alagaan po natin. Tayo po ay may katungdanan, ano ba tawag? Katungkulan, no, na pangalagaan ng ating katawan, no? Pero hindi po yan ibig sabihin na porket wala kang tato, obligasyon din niya yan. Kung mayroon siyang tato, siya na po ang mag-ano sa Panginoon. Dahil place lang yun po natin. Importante po natin sa puso, no? Kung ano po ang lumalabas at ano pong ugali natin na ginagawa. Pero kung i-judge natin na kung mayroon mang tato, kasi ngayon ang tattoo kasi it is considered as anong tawag yun man? Art lang po yan. Hindi na po natin i-judge sila. Hindi po natin, wala pong direktiba na sinasabi ang ating Catechism of the Catholic Church na kung ikaw ay magpatato, maimpirno ka na. No? Pero ang simbahan pa rin, nag-i-encourage pa rin po sa atin pre, na alagaan ang ating banal na
Katawan, no? No. Templo ng ating Panginoon. Yung wag ka na, kung magpatato ka, wag naman yung mga demonyo. Oo. Mga mukha ng mga diablo. Mga Bible verse, ganyan. Oo, mga St. Michael Archangel. Oo. O yung Cross, Mama Mary, dasal, no? Ganon. Christian symbols. Oo, yung gagamit. Si San Pablo nga, nasa size 14 of Galatians, Oo. nagpatato siya ng cross. Oh, 6:14 to 24. Basahin mo. Oh, Galatians. Pati Galacia 6:14 to 24. 14. Si Brother Berton. President. Ating Galacia. Six. Galacia. Tagalog dito? Sa Galacia size Oh. 14. 24. Hanggang 24? Huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa Kanya. Sa 18? 14, 24. Oh. Sige, palain lang. Okay. Hindi malaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Mananatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon huwag nang nagdagan minuman ang aking paghihirap. Sapat na ang mga pilat ng taglay ko para makilalang ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, sumaas ay niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Di ba na sa Bisaya dito, patik sa krus gyud ang nakalagay na marka. Galacia size 14 ngadto sa 24. Sa 24 binasa mo, Brad? Sige, ito. 24. Sa 24 ba? Sige. Oh, nandiyan na. Galacia, Size 24. taga Galacia. 24. Pwede mo ito mo. Galacia size 24. Surat ang manong ari. Size mo. Sige, mo sana. Okay. Meron pong Tanong. Size 17. Sige, okay ra. Anong tanong? okay, may mga katanungan po ha. Sige. Magandang araw po, Father Darwin. Isa po akong Katoliko na at nais ko po sanang sagutin ninyo ang tanong kung ng aking Tita, na born again. Ha? okay, na born again. Okay. Tanong. Bakit daw po tayo ay Nagdadasal ng mga santo? Sa mga santo at sa mahal na Birhen Maria. Gayon isa naman daw po ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. At iyon daw po ay mababasa sa 1 Timoteos 2:5. 5. Okay, magandang salamat sa nagtanong. Magandang salamat ha. Maraming salamat. Maraming. Para nahirapan tayo sa kalisod ha. Maraming salamat sa nagtatanong po, no? Pinapawisan ng Medyo- singot ng kasama ko. Ang nagturo po, Maraming na dito. ang nagturo po sa atin na tayo po ay dumaan ng mga banal, mismo po ng ating Panginoong Diyos. Di ba sa Job 42 verse 8 po, na babasa po natin yan, siya po ang nagturo sa atin na, di ba, mayroong tatlong mga nagkakasala, dumiritso sila pagdasal sa Panginoong Diyos, pero ang nung sabi niya, hindi ko kayo pakikinggan. Job 42, 7-8. Okay, basahin natin. Siya po ang 42? nagturo sa atin yan. 7. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na tinaman niyo, naman inirap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo. At sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. See? Nakinig ninyo mga kapatid, no? Mga
mga minamahal naming tagapakinig, no, na aming punto por punto na palatuntunan, na nakipakinggan ninyo na ang utos po diyan ang Panginoong Diyos na pumunta tayo sa mga banal. Well, kung mabasa natin yan sa Latin, no, sa Latin, sa Latina Vulgata, Hub 5.1, lalapit tayo sa banal, kahit isa lang, isang banal, Hub 5.1, no, sa Latin translation, no, sa hubad translated by Bisaya, no, mga kapatid. Pero sa Bagong Tipan, mababasa pa rin yan natin na kung bakit tayo ay pumunta kay Mama Mary. Siyempre, sinabi ni Mama Mary sa John, bisan sa kahit sa Luke 1:48, no? Kahit sa Luke 1:48, ano sinasabi, Barbong? Na sa Luke 1:48, pakibasa? From now on. 1:48. Oh. Okay. Lucas 1:48. Ito ang sinabi. Sapagkat nilingap niyo ang kanyang abang alipin, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. See? Mga kapatid, no, na pakinggan ninyo. Mula ngayon, lahat, all generation, call me blessed, no? Pero, according to the apostles of St. James, Santiago, 5:16. Santiago. Dasal ng banal, napakainam. Daling pakinggan ng Diyos. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagawa na panalangin ng mga taong matuwid. Wow. Banal. Oh, straight. Dapat talaga may banal, no? Sa Roma 1:7, tinatawag na ang mga taga-Roma upang maging banal. Banal. Oh. To be in Rome, beloved of God, called to be saints. Kung kailangan may mga santo, at saka Hebreo 12:23, Opo. lumapit kayo sa mga espiritu na, ano ba yun, perfect na, o sila po ay ligtas na. Opo. Kahit sa 1 Peter 1:16, sinabi din ni Jesus Christ yun na, at saka yung first pope natin, si St. Peter, be holy because I am holy. Diba? Babasahin mo. Banal, Okay, isang bersikulo na lang, no? Saan? Isang verse lang po. Saan? Hebreo 12, chapter 22 to 23. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroonan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Yung mga ganap, yung mga perfect. Perfect. Sila yung mga espiritu ng banal. At lumapit tayo. Lalapit tayo doon. Tama. Okay. Dahil lahat naman sila kasama ng ating Panginoon, di ba? Sa Luke 10:16, Oo. makinig sa inyo, nakinig sa akin. Di ba? Pag itinikwel kayo, itinikwel din nila ako. At yung sugo sa akin. Kaya nga, di ba, sinabi ng ating Panginoon, with theological po ito, sinabi ng ating Panginoon, magmahalan kayo, love one another. Di ba? Ngayon, sila ay nasa heaven na ngayon kasama ng ating Panginoon. Na-stop na ba? Tumigil na ba ang kanilang pagmamahal dahil nasa langit na sila? Hindi ko na sila ipagdasal. Di ba yung logic ba, di ba? Siyempre, nandyan pa rin yung pagmamahal nila. Kaya nga tayo nila ipagdasal. Ano sabi ni St. Paul? 1 Timothy, dito lang tayo, 1 Thessalonica 5:17. Praying without ceasing. Lagi siya nagdasal para sa atin. Buhay man siya o patay, tayo ay kanyang ipinagdarasal. Ganon din si Mama Mary, lalong-lalo na, di ba po ba? Ulan na po bang oras? Wala na po tayong oras, so ito na lang. Dahil nagsalita ka ng Mama Mary, so may katanungan po isa dito, Rick Fabian. Puno ng Espiritu Santo si Isabel nang sabihin niyang, "Blessed are you among women." Di kaya pwede blessed among men also? Lahat na po, ang sinasabi po niyan. Totoo naman, kasi nga po, ang babae kasi noon,
hindi po sila karapat-dapat. Hindi nga sila kasali sa bilang, di ba, the miracles, hindi sila kasali sa bilang. Pero ipinapapakita nito na isang puno ng Espiritu Santo na ginuglorify na may isang babae na noon, kasi si Iba kasi ang naunang nagkasala. Rejected ang mga babae. Silang reason na nakasala tayo. Ngayon, tinataas ngayon si Mama Mary. Yung pagpupuri sa kanila. Pero yung kasama namin dyan, kasama na yung Lucas 1:48. chapter 1:48, all generation. Tayo kasama na ng mga lalaki. Lahat ng mga tao ay all generation, call me blessed. Kay Birhen Maria, kasama ng mga lalaki. Kasama na po yan. Lahat po. Okay po. Lucas 1:48. Sige. Okay, wala nang oras. So, magpasalamat tayo, pre, sa lahat nating mapapakinig, no? Wala na Sa tayong, mga sponsors. marami pang oras. Marami Wala pang na oras. tayong, kasi binigyan lang tayo ng 1 hour. 1 hour po. Tama yun. Plus no na